kababayan ko. Maharlika. Abay, parang ang dating nito, sinasanto na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan ko, sa mga pahayag niya. Ay, kahit na ano man po ang inyong gawin at pilit nyo man pong isuot ng isuot at gumilid kayo ng gumilid at sumuksok kayo kung saan-saan pampasikot-sikot, mga kababayan ko, meron ba talagang pananagutan si dating Pangulong Duterte dahil dun sa gentleman's agreement? Let's make it mas magandang definition. Wag yung gentleman, secret deal. Mga kababayan ko, ito ang inyong ito ang inyong dapat ninyong malaman. Panoorin niyo po kung paano niya depensahan si Xi Digong, mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. To be good. Nakain ko pa yung isang article para natin boljakin natin. Ayan, boboljakin niya daw po, mga kababayan ko, sila ang gobyerno, ha? Ito siya pa po, may karapatan mamboljak ngayon, mga kababayan. Tuloy natin. Dito, ABS-CBN. Okay, national security officials dares Roque to explain alleged deal between Duterte admin. Alleged deal. Ito, mga kababayan ko, meron pong, sabi ko nga sa inyo, may mga ipapatawag dyan sa Kongreso eh. Number 1 na sa Congress na ipapatawag dyan, mga kahit naka-break po, itong si dating spokesperson Harry Roque. Mga kababayan ko, dahil dun sa paliwanag niya na meron daw allegedly na deal o secret deal between the China and former President Duterte. Eh, malalaman natin dito kung paano depensahan ngayon yan, ha? Tuloy. Para bang mayroong silent deal na parang nakinabang si Duterte. At later sa ating vlog, malalaman niyo kung sino ang nakinabang dito sa gentleman's agreement na ito. Oh, sino nga ba talaga ang nakinabang? Ayan ang inaabangan ko. Eto, mga kababayan ko, ha? Panoorin nyo to kasi kung napanood nyo tong paksa na to, for sure maliliwanagan kayo. Sino nga ba talaga ang totoong nakinabang? Tuloy. O, kita mo. Well, dito tayo kukuha ng statement kay Roque. Natural, kakampi mo yan, diyan ka kukuha. Alam nga naman kumuha ka kay Marcos Jr. ng reference. Kay Roque ka kukuha, syempre. Tuloy. Sabi sa interview niya, sabi niya dito, nagkaroon kasi ng gentleman's agreement during the time ni Pangulong Duterte between China and the Philippines. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig ang China at Pilipinas ay respetuhin ang status quo. Ayan. Narinig niyo yan. Tatandaan niyo sinasabi nito, ha? Status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na, walang dagdag, walang bawas. Ayan. Walang dagdag, walang bawas. Tatandaan niyo sinabi niya. Yung number 1 na sinabi niya, yung agreement daw na gentleman's agreement daw ni PRRD. Para maliwanagan po ang taong bayan kasi hindi ko na kayang patagalin to eh. Sobrang pumuputok na yung dibdib ko, mga kababayan ko. Napandaan ninyo ha, yung gentleman's agreement daw, mga kababayan ko, ni Digong at ni Xi Jinping ng China ay wala daw mababawas, wala daw madadagdag, mga kababayan ko. Pero anak ng teteng, tingnan nyo naman ang China, nagdadagdag nga ng occupancy. Biruin mo, hindi lang hindi lang Subi Reef ang kinukuha nila, hindi lang Ayungin, mga kababayan ko. 3 isla na po yung kinakamkam nila. Diba, mga kababayan ko? Ayan ang demokrasya. Diba? Ayan ang nakinabang. Sino nga ba talaga nakinabang? Oh, lilihis na mga pro-China vlogger yan. Ganyan kagaling yung mga yan, mga kababayan ko. Tuloy natin. So sabi nga, dumating yung Chinese premier ng panahon ni President Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. Correct, dumating talaga. So maraming pagkakataon talaga na nagkapulong din hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister, kung hindi sa premier at kay President Xi. Correct. Dito sa Pilipinas, sa China, at sa iba pang mga venue. So mga kalaga,
tinuwis na magawa ka ng ilang, of course, si Lisa Panas na naman ang may pauso niya. At kung kita mo, wala na namang ebidensya to. Ito sinasabi niya, ito, dito mga kababayan ko, papaliwanag ko sa inyo. Paano tinwist ng media yung story? Na sinasabi niya na nagsisinungaling ang media at pinapalala ng media. Mga kababayan ko yung gentleman's agreement ba na secret deal ni Duterte at ni Xi Jinping, mga kababayan ko, kailangan pa ba i-twist? No, yung mas kailangan mamulat kayo dito. Meron bang tinwist doon sa story, mga kababayan ko? Wala pong tinwist para sa akin. Kaya ko pong patunayan yan. Bakit? Meron po bang sinabi ang media na gumawa ng maganda, hindi gumawa ng maganda si Duterte doon? Meron ba sinabi sa media na ikasasama ni Duterte, mga kababayan ko? Ano nga ba yung ginawa ni Duterte para malaman ng taong bayan? Yung secret agreement na yan, mga kababayan ko, kapag ikaw po ay isang presidente, mga kababayan, dapat po ang galaw mo, lalong-lalo na sa foreign international, mga kababayan ko, at pakikipag-usap sa bansa, mga kapatid, ay dapat po ay by law. By, at pumapabor po sa bansa natin, by constitution. Ngayon, mga kababayan ko, yung media po, pinupukulan nila, tinitwist daw po, nililihis po niya yung nililihis niya po dito yung kwento. Nililihis niya po dito yung inyong mga kaisipan, nililihis niya po dito yung kwento ng tama ng mga media para paniwalaan niyo po sila. Ganito po, mga kababayan ko, paano ko po ba nasabi? Okay, paano mo naman nasabi nililihis nito ni Bukeke itong kwento, mga kababayan ko? So tingin niyo po ba ililihis ng media yung totoong nangyayari sa West Philippine Sea, mga kababayan ko? Hindi. May video eh. Sino naglilihis ng totoong kwento, mga kababayan ko? Sila. Bakit? Tingnan niyo po yung mga balita nila, mga kababayan ko. Gentleman's agreement ang word. Gentleman's agreement ba maitatawag yung ganon, mga kababayan ko? Para sa akin, mga kapatid, sa lahat ng tawag namin, secret deal ng China. Mga kapatid, secret deal. Bakit? Mga kababayan ko, hindi pinaalam sa taong bayan, hindi pinaalam sa ating mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po itong sinasabi ko Kapag ikaw po ay isang presidente, mga kababayan ko, at ikaw ay naupo, ang priority mo na, mga kababayan ko, ay, mga kababayan ko, ang bansa, mga kababayan. Totoo. Mga kababayan ko, ang bansa. Kaya kahit na anong gawin mong pagbabaliktad ng storya at ilipat at i-divert itong sama ng loob ng taong bayan sa mga media, hindi mo magagawa yun. Hindi mo magagawa. Kasi from the beginning na nakipag-usap si Duterte sa China, ay meron na po kayong pagkakamali kaagad. Alam nyo po yun. Meron po tayong national defense na tinatawag. Meron po tayong DND. Baka nakakakalimot po kayo, mga kababayan ko. Hindi naman pwede na, nag-usap kami niya ni Xi Jinping. Okay, sige. Magkaroon tayo ng gentleman's agreement. Sakyan ko yung sinabi niyong gentleman's agreement, magkaroon tayo ng gentleman's agreement. Ikaw, Xi, walang mababago dito sa West Philippine Sea. Walang mababago dito sa ginagawa mo dapat. Dapat parehas tayo, mga kababayan ko. Imaginein mo, walang mababago. Naka ng teting nung hindi nga tayo gumalaw ng gumalaw. Umalis nga tayo doon. Di tayo gumalaw ng gumalaw sa West Philippine Sea. Nagtayo ang China ng kanilang base. Ito, mga kababayan ko, yung base militar ng China ngayon doon na may air fort, mga kababayan ko, dati, mga kababayan ko, wala pong armas. Ngayon, mga kababayan ko, meron na pong armas. Yung base militar ng China ngayon doon. At anytime, pwede po tayong putukan dito sa Pilipinas at una-una maapektuhan yung mga taga-Palawan. So, imagine that, mga kababayan ko. Di ba? So, ibig sabihin din ba nito, saka nakipag-agreement si Duterte na gentleman's agreement, saka nung pinagtayo niya na yung mga taga-China ng base militar doon, naglagay na ng mga gunner na nakatutok anytime sa atin at sa himpapawid. Ayan yung pinaka nakakatakot doon. Nakikita niyo yan, mga kababayan ko, Yan yung reality. Hindi ine-explain nila maharlika yung cause. Meron yung cause and effect Ano yung cause? Ano yung naging epekto sa atin?
Ito yung nangyari. Ito yung epekto. Yung epekto ngayon, ipapaliwanag din natin yan. Pero bago kong paliwanag yan, patapusin ko muna to. Itong si Kuting ng Norte. Diba? Mga katarantatuhan nila yung mga palaga para linlangin kayo. Hindi nililin lang ng Marcos administration ng tao na inuutusan daw ni Lisa di umano itong mga media na para magbalita at takutin daw ito. Mga kababayan ko, ang Marcos administration ay hinaharap kayo sa katotohanan ngayon. Mga kapatid. No? Mga kababayan ko. If I comparison President Duterte and Digong, mas matapang si Bongbong. Hindi, literally, mga kababayan ko sorry to say this sa mga disappointed kay PBBM na nanonood sa akin. No? Sorry to say this, mas sa sitwasyon na to, mas matapang si BBM kaysa kay Duterte. Bakit mga kababayan ko? Because President Duterte naging underdog siya ng China para lang ayunan yung mga gusto ng China. Mga kababayan ko. Hindi, mga kababayan ko, ganun si Duterte. Baka sabihin nyo, hindi, matapang si Duterte, mga kababayan ko. Matapang nga si Duterte, wala namang bayag. Di ba? Oh, tama ba ako? O ano ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Mga kapatid, kung mapapansin nyo, ano pinagkaiba kay Duterte at kay BBM? Si BBM, mga kababayan ko, si BBM humarap sa China in facing, mga kababayan ko, ang napakadambuhalang laki ng bansa, mga kababayan ko. Imagine ninyo, merong elepante, mga kababayan ko, at merong tigre. Imagine ninyo, may elepante at tigre, mga kababayan ko. Yung elepante na pagkalaki-laki, takot sa tigre, mga kababayan. Bakit? Ganun ang harap ngayon, mga kababayan ko. Ang Pilipinas ang tigre, ang Pilipinas ang tigre at ang elepante ay ang China. Kahit gaano pa kalaki ng China, mga kababayan ko, yung tigre, mga kababayan ko, hinaharapan yung elepante. Ngayon, mga kababayan ko, kahit gaano kalaki ng China at gaano kaliit ang Pilipinas, hinaharapan niya yung problema. Ang ibig sabihin nito, hindi niya tinatalikuran. Hindi niya ginagawan ng short term, mga kababayan ko. Literally, sa ginawa ni PRRD, mga kababayan ko, sa agreement nila, sa gentleman's agreement na yon, kung tutuusin, short term lang po yun. Mga kababayan, yan ang totoo dun. Short term yun. Short term solution yung ginawa niya. Sa tingin niyo, magte-thank you ba ako sa kanya? Hindi, bakit, mga kababayan ko? Ba't ako magte-thank you? May cause and effect eh. May cause yan, tapos yung epekto, yung nangyayari ngayon. Diba? Mga kababayan ko, ngayon, ano pinagkaiba ni Duterte at ni Bongbong Marcos? Si Marcos Jr., matapang na hinaharap yung China. Si Duterte, mga kababayan ko, nung nagharap sila ng elepante, aba yung daga kung san-san po susuot, mga kababayan ko. Wag lang makaharap yung elepante. Diba, mga kababayan ko? Magaling lang magmura si Duterte, mga kababayan. Magaling lang siyang magsalita. Magaling lang siyang manguto talaga sa taong bayan. Kaya yung mga hindi pagising sa katotohanan dyan, alugin nyo ulo nyo, baka ako na hindi nyo pa alam. Diba? Mga kapatid? O anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa ginagawa ni Duterte? Si Duterte nagpa-underdog sa China, kinausap ang China, pinalayas ang Amerika. Si Pangulong Bongbong Marcos nakipag-usap sa 5 malalakas na bansa para tumulong sa atin sa gusot sa West Philippine Sea. O, sino ngayon ang may bayag sa kanila? Si Bongbong Marcos o si Duterte? Di ba? Sino ngayon ang matapang? Para sa akin, mga kababayan ko, ang matapang si Marcos Jr. Mga kapatid, ang duwag si Duterte. Bakit? Maggegera ba kagad yan? Lagi niyong sinasabi, hindi, natatakot si Duterte, baka magkaroon ng gera, hindi natin kayanin. Huwag tayong hibang, mga kababayan ko. Alam natin yung nangyayari. Sa tingin nyo makikipaggerahan ng China, mga kababayan ko? Kapag nakipaggerahan ng China, mga kapatid, babagsak ang ekonomiya lalo nila. Because China is facing crisis right now, mga kababayan ko. Nahaharap sa malaking krisis ang China ngayon. Akala ninyo? Bakit, mga kababayan ko? Tapos na yung 4 na taon na pananatili, mga kababayan ko, ng mga businessman.
mga businessman ngayon sa China at pinapaalis na nila at nire-recover nila yung mga produkto na dapat na maipatayo doon. Ngayon, mga kababayan ko, wala na pong mga halos investors ngayon ng China. Kaya nakaharap sila sa malaking krisis, mga kababayan ko. Think of it, mga kapatid. Hindi makikipaggera ang China. Tandaan ninyo, kahit na may mga malalakas pang kaalyado yan, sa tingin nyo, mga kababayan ko, kakayanin kaya ng China, mga kababayan ko, na lumusob? Oto, in the simplest way, mga kababayan ko, sige, ganito. For example, nakialam ang Amerika sa gusot ng China. What you think? Sa gusot ng China at Pilipinas, pumalag ang Amerika, sumunod tayo. Sa tingin nyo ba, mga kababayan ko, hindi pupulbusin ng mga kaalyadong bansa ang China? Common sense, mga kababayan ko. Pupulbusin niya mga yan, even Russia and North Korea. Mga kapatid, dahil kahit ang India, pikon na rin sa China. Can you imagine that, mga kababayan ko? Buong mundo, pikon na pikon sa China. Bakit, mga kababayan ko? Bastos nangaharas, nagnanakaw ng mga yamang dagat. Hindi lang naman tayo ang ginaganyan nila, mga kababayan ko. Hindi lang Pilipinas ang ginaganyan nila. Napakaraming bansa. Kaya, mga kapatid, mag-isip po kayo ng mabuti, mga kababayan ko. At isipin ninyo yung mga nangyayari na yan. Medyo mahirap and crucial po ito sa part ni PBBM. Pero, mga kababayan ko, our president is standing for Filipino people. Correct. Ma'am Gina Mirapuentes, 21 countries. Imagine nyo, ang bubomba sa kanila. Ang daming inosenteng mapapahamak. Remember, mga kababayan ko, hindi na po totally communist party ang China ngayon. Mga kababayan ko, socialist na po sila. Mga kababayan ko, Socialist Republic of China. Kaya hindi na sila manggegera. Ang gagawin na lang talaga nila, based on my own analysis, mambubuli na lang sila. Oh, kuha nyo punto ko, mga kababayan ko. Because we have a power, napakita namin na malakas kami, ganito gagawin namin, mga kababayan ko. Magtatayo kami ng mga kaalyadong bansa, natatakutin namin, magkakaroon ng fears o magkakaroon ng takot sa China. Which is, mga kababayan ko, Duterte administration during that time, takot sa China. Hindi niya nga mamura si Xi, di ba? Tuloy. Dahil ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, ito ba kasunduan na tinatawag na gentleman's agreement? Ito ba illegal? Yan. Tatanungin niya, illegal Hindi, kasi hindi daw illegal. bakit ito ginagawa? Bakit daw ginagawa? Ng mga leaders ng iba't ibang mga bansa. Sa tingin mo, may gagawa na sa iba't ibang bansa na gentleman's agreement? Mga kababayan ko, hindi daw illegal, mga kababayan ko Why you comparison the other countries sa Pilipinas? Mga kababayan ko, let me correct, sagutin ko na to para masaya tayo dito ngayon. No, mga kapatid, pero before that, pakilike po ang ating video na ito. Huwag nyo pong kakalimutan because we are 306 likes pa lang po tayo. Correct natin, mga kababayan ko. Kapag umupo kang presidente ng Pilipinas at lalong-lalo na makikipag-usap ka sa ibang bansa at foreign countries ang kakausapin mo like China at makikipagpulong ka na ang nakasalalay ay ang ating national security o risk ng ating bansa. Mga kababayan ko, hindi po pwedeng gamitin yung sinasabi nyong gentleman's agreement, mga kababayan ko. Meron ba nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, na at sa ating batas sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng presidente ang gentleman's agreement? Mga kababayan ko, meron bang nasasabi sa ating saligang batas? Correct nyo nga po ako, mga kababayan ko. Kung meron po bang nasasabi po doon na ang gentleman's agreement ay kasama sa ating konstitusyon, sa ating batas, mga kababayan ko, at higit sa lahat, nasa batas ba yan ng ating Republika ng Pilipinas? Ang sagot ko po dyan, mga kababayan ko, malamang sa malamang po ay wala po. Kasi verbal po yan. Mga kababayan ko, kung foreign relation ng pag-uusapan ninyo at makikipag-ugnayan ka sa ibang bansa, mga kababayan ko, gagamit at gagamit ka, mga kababayan ko, ng
ipaglalaban mo yung ating konstitusyon. So ibig sabihin nito, mga kababayan ko, noon pa pala nagtatraidor na si Duterte sa ating konstitusyon. Mga kababayan, total naman sinasabihan nyo si Bongbong Marcos na traidor sa konstitusyon. So ibig sabihin nito, nung nangyari ang gentleman's agreement, mga kababayan ko, sa makatuwid, nagtatraidor na si Duterte sa ating konstitusyon. Mga kababayan ko, mga kapatid, yan po sinasabi natin dito, mga kababayan, ha? Maraming salamat po, Ma'am Delia Susoko, for your super chat. Thank you po. Happy Easter Sunday po. Ngayon, mga kababayan ko, no? Thank you very much for your super chat. Uy, thank you. Ang laki pala niyan, ma'am. Salamat po, ha. Salamat po sa mga nag-super chat. Thank you po. Ayan, ha. So ngayon, mga kababayan ko, kung ganyan din pala, di ibig sabihin, nagtataksil talaga si Duterte noon pa. I think si Maharlika walang alam sa Constitution Kasi kahit yung PI hindi niya alam Kahit yung Constitution natin hindi niya mapaliwanag, mga kababayan ko Halatang walang alam nito, mga kababayan ko. Alam, may mamema lang talaga tong vlogger ng China. Tuloy, mga kababayan. Ganyan talaga, mga kababayan ko. Pagpasensyaan nyo na, ha? Ganyan talaga. Syokran. Tuloy. Kasi mga palangga, ito ay para mapanatili, okay, ang peace sa bawat bansa kung mayroon silang dispute katulad nga sa atin. Kung baga ang dalawang presidente, ang dalawang bansa ay nag-uusap na pag-usapan na lang natin verbally, okay, respetuhin natin both parties, although mayroon nga nung 2018 water canyon din tayo. Nagbombahan din. Ayan, may gentleman's agreement din ba si Pinoy? Mas matalino pa pala si Pinoy kay Duterte kung nagkataon. Syokran. Mas matalino pa pala si Pinoy kung ganon. China, pero nakuha sa diplomasya. Ayan, nakuha daw sa diplomasya. Putya, ito na sinasabi ko. Ayan, like I said, mga kababayan ko, pag gumawa ka ng kalokohan, may balik yan. May cause and effect, mga kababayan ko. Eto na, mga kababayan ko. Gumawa ng kalokohan si Duterte na naipag-gentleman's agreement siya between the China, mga kababayan ko. What happened to the fisherman? Oo, nung una, nakapangisda tayo. Walang humaharang sa atin, malaya tayo doon, mga kababayan ko. Malaya rin ng China nakakapag-deliver ng kanilang mga gamit, mga kababayan ko, at nagpapalaki ng kanilang mga teritoryo. Like I said, meron silang tinayo, naglagay na sila ng gunner, mga kababayan ko, na kaya magpabagsak ng eroplano. Tayo, yung kaisa-isang base militar natin sa Scarborough, mga kababayan ko, na BRP Sierra Madre, ayaw patayuan ng mga China o i-renovate. Bakit, mga kababayan ko? Bakit ayaw nila patayuan ito? Mga kababayan ko, ayaw nila patayuan. So, ibig sabihin nun, pasok tayo sa usapin na to. Na ipagkasundo ang China kay Duterte na magkaroon ng gentleman's agreement at nag-agree si Duterte sa gentleman's agreement between China and Philippines na walang gagalawin ni isa, mga kababayan ko. Totoo, walang gagalawin. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ang literal na sinasabi nito na yung ating, ito na lang, sa mababaw na pamamaraan na lang, na yung ating barko na BRP Sierra Madre na pinagkakaingatan at nagpakabayani, lalong-lalo na ang mga sundalong nandoon at nawawalay sa kanilang mga pamilya upang bantayan ng ating teritoryo. Mga kababayan ko, sa makatuwid, binenta ni Duterte during that time. Bakit ko nasabing binenta ni Duterte? Mga kababayan ko, biruin nyo, ang nagre-representa sa bansa natin na sira-sirang barko ay hahayaan na lang natin lupigin at masira ng dagat at pagdating ng panahon ay kukunin ng China yung buong lugar. Ganun ang thinking dito, ganun ang lagay dito. So ibig sabihin nun, di baling sabi ni Duterte, di baling masira na yung basta wag tayo magkakagulo-gulo dito. Hayaan na natin yan, ganito, basta hindi ko babaguhin yung pero pabigyan nyo ng supply na pagkain yung mga sundalo namin. O ano nangyari, mga kababayan ko? Ano yung bumalik sa atin, mga kapatid? Ano yung bumalik sa atin? Ano yung bumalik sa atin ngayon? Di ba? Pagkatapos ng termino ni Duterte, this is the effect ng gentleman's agreement.
Eh hindi kinilala ng Marcos administration yung gentleman's agreement. Ano nangyari? Oh, binomba tayo ng China ng tubig. Tatlong sundalo natin na muntik ng tumilapon sa dagat sa sobrang lakas ng pressure. Sinira yung ating barko na pang resupply mission. Sinira yung ating sinisira rin yung pati yung ating karagatan. So kung tutuusin mga kababayan ko, ninanakaw nila yung ating lamang dagat. Yan yung gentleman's agreement ni Duterte, mga kapatid. Now, asan dyan ang patas? Diba? Kung tutuusin, expired na yung gentleman's agreement kasi iba ang presidente. Need ng China ng black and white agreement kung if totoo yan. Correct. Ate Tina Cooking. Totoo yan. Ngayon, mga kababayan ko, anong gusto ni President Bongbong Marcos? Ito analysis ko to sa kanya. No? Ito analysis ko ay PBBM. Ito tatay niya to. Promise, mga kababayan ko. Yung ginagawa ni Marcos Jr., tatay niya to, mga kababayan ko. Mga kapatid. Tatay niya to. Ako, 101%. Yung ginagawa ni PBBM ngayon, tatay niya. Mga kababayan ko. Bakit? Ganito. Hinarapan ni PBBM yung China. O sabi ni PBBM, wait! Kami Pilipinas, kami may-ari dyan. Kayo nagnanakaw dyan. Kami pa makikipag-usap sa inyo. Kung gusto nyo, daanin natin sa foreign relations, foreign relation. Daanin natin sa papers na usapan. Magkaroon tayo ng agreement na ganito. Dalin natin dun sa The Hague. Dalin natin sa international law. Dalin natin sa korte. Ang lahat. Kasi bakit, mga kababayan ko? Bakit ayaw ng China dalhin sa korte ang usapan? Mga kababayan ko, you know what's the reason? Mga kapatid, talo ang China. Kaya ang ginagawa ng China ngayon, binubuli tayo, binubugbog tayo. Na tayo na lang ang sumuko. Mga kababayan ko. But President Bongbong Marcos, nakatayo, nakatindig, as a President of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko, hindi kami ang kailangan makipag-usap. Kayo ang makipag-usap sa amin. Mga kababayan ko. Kayo ang makipag-usap sa amin. Kaya ginawa niya, mga kababayan ko, 21 countries, mga kababayan ko, ang nakasuporta sa Pilipinas versus the giant country of China. Yun ang kaharap natin. Well, kampante si Pangulong Bongbong Marcos, kaalyado niya ang UN, kaalyado niya ang International Court. Mga kababayan ko, kaalyado niya ang kaalyado ng iba't ibang bansa. Also America, mga kababayan ko, and especially to India na nagpadala ng Iron Dome sa Pilipinas. Ay Israel. Oh. Sorry, not India, Israel. Oh, wala kayong matakot. 'Di ba? Ang pinapakita ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, kung kami gigirahin ninyo nang dahil lang sa isla na 'yan, maraming mapipinsala sa inyo. Itong mga to naman, mga kababayan ko, sila Bukeke, sila Roque, sila Sasot, mga kababayan ko, tinatakot ang taong bayan. Kayo ang nananakot sa taong bayan. 'Di ba? Ang gusto nyong mangyari, maging underdog si BBM ng China para maging okay ang lahat. Alam mo, pag naging okay ang China at ang foreign relationship ng China at ng Pilipinas, sa mag-aano nito hindi ang bansa natin, ang mga Duterte. Yan ang totoo doon. Oh, sige. May explanation pa siya. Tuloy natin. Ito kasunduan na gentleman's agreement, hindi ito dahil nakapagsundo si Duterte na may nakuha siya or something. Hindi nga, wala nga nakuha si Duterte. Sa tingin mo. Pero bago ba nagkaroon ng gentleman's agreement dyan sa West Philippine Sea, anong ginawa ni Duterte? Oh, hindi nyo alam to. Mga kababayan ko, ha? Hindi nyo alam to? Pinalayas muna ni Duterte yung mga Amerikano sa Pilipinas. Saka nagkaroon ng gentleman's agreement yung mga yan. Tandaan ninyo, naunang palayasin ni Duterte yung mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas bago niya ginawa yan gentleman's agreement at nagpakatuta sa China. Oo. Pasensya na kayo, ha. Malakas ang film memory ko kung bakit ko nasasabi yan.
Kahit mag-research kayo, mga kababayan ko, kailan naganap yung gentleman's agreement, tapos yung pagpapalayas niya sa mga base, sa mga Amerikano dito. Para ito sa Pilipino na nakiusap siya na sa China, both parties, na magrespetuhan tayo. Wala nga respeto di ba? Imagine niyo, may respeto ba ang China? Ito para daw magrespetuhan tayo. What do you think? Nirespeto ba tayo ng China that time? Mga kababayan ko, like I said mga kababayan ko, ilang beses binalita ng media. Hindi pinansin ng media. Mga kababayan ko, hindi pinansin ng media. Mga kapatid, ng mga tao. Bakit? Kasi bulag na bulag sa mga premises ni Duterte during that time. Kahit ako, mga kababayan ko, bulag na bulag ako sa mga premises, sa mga pangako niya, sa mga mala dream come true. Mga kababayan ko, mala dream come true na mga speech niya, mga kababayan ko, at mga matatapang niya at maaanghang niyang mga pananalita. Hindi pinaniniwalaan ng media nun. Bakit? Mga kababayan ko, ganun siya magsalita, matapang. Akala natin ganun. Pero the gentleman's agreement, sa tingin nyo, ang naging resulta ba to? Maganda ba sa Pilipinas? Mga kababayan ko? Diba? Tayo. Para maging magrespetuhan tayo, hindi nga tayo nirespeto ng China. Diba? Ilang Taclobo, for example, let me example. Ilang Taclobo ang nawala sa West Philippine Sea? Totoo. Mga kababayan ko, ilang Taclobo? Mga kababayan ko, ang iniingatan natin doon na clamshell, yung malalaki, Taclobo talaga. Mga kababayan ko, daan-daan taon, hindi pinakikilaman ng Pilipino doon sa West Philippine Sea. Dumating ang China. Sa agreement na yan, nagnanakaw na sila ng laman dagat. Doon nga lang wala tayong laban Atin yun, pero ninanakaw yung pagkain natin, dinadala sa China. Yung paglalagay nila ng base militar doon, nakita nyo yung runway nila, pagkahaba-haba. Tapos tinapatan pa tayo ng malalaking gunner. Imagine niyo yan, mga kababayan ko. Yung artificial reef nila doon. Mga kababayan ko. Imagine niyo yan, nakatutok sa basa atin. Gentleman's agreement ba yon? Nare-respeto ba tayo ng China? Hindi. In the reality, anytime, kaya tayong pasabugan ng mga yan. Kaya tayong batuhan ng bomba ng mga yan. Tandaan nyo to, mga kababayan ko. Anytime, kaya tayong paliparan ng mga eroplanong bagsakan tayo dito. Ngayon, pinapalakas ni Marcos Jr. ang bansa natin nang hindi nyo nalalaman. Diba? Gugulat na lang kayo, andyan yung mga tangking bago, andyan yung mga helicopter, andyan yung mga fighter jet na bago. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, yan yung pinaghahandaan natin because kaya tayo nagpapalakas din ng ating sandatahan lakas para hindi tayo bulihin ng mga bansa na yan. That's the reality, mga kababayan ko. Tuloy natin sinasabi niya. Huwag tayo mag-away. Di ba? Ito nga kaya sabi ni Sosroke, oral. Di ba? Verbal na kasunduan. Walang kontrata. Kaya nga tinatawag na gentleman's agreement. Yan nga. Dyan nga kayo nagkamali. Ano ngayon ang ginawa ng China? Ang ginawa ba ni Duterte is long-term solution? Ang ginagawa ba ni BBM ay long-term solution ngayon? Ano ba ginawa ni Duterte? Si Duterte gumawa ng short-term solution. Sa makatuwid, binitbit niya lang ang pangalan niya. Okay? Para bumango sa mga fisherman, bumango sa harapan ng taong bayan, na ito, nagawa ko, napatigil ko ang China. Diba? Putang ina. Ganun yun, mga kababayan ko. Diba? Tapos sa harap na sa tao, mumurahin niya yung media, mumurahin niya yung ganito, bumurahin niya yung mga sekretary. Pero mga kababayan ko, pagdating sa China, takatali. Diba? Nakikita niyo no? Nakikita niyo yung logic doon? Short term. Nung dumating si Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi ganyan. Yung tatay kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, diplomansya ang pinairal. Long-term solution ang gusto, mga kababayan ko. Pero during that time, I'm very proud to I'm very proud to President Ferdinand Marcos. Nagtayo ang Vietnam ng base o nagtatayo ng lugar sa ating isla, mga kababayan ko. Pinapasabugan na kagad nila ng missile, mga kababayan ko, ng bongbong. Ganong katindi ang depensa natin. Unlike ngayon, mga kababayan ko, mukha tayong tayo sa mga malalaking bansa na yan. Diba? Ngayon, nagkakaroon tayo ng magandang
magandang achievement ng Marcos administration. Hindi lang matanggap ng Duterte administration na kaya ni Bongbong. Oh. Ego eh. Nakukuha niyo ako? Oh, tuloy natin. It's not, hindi sinulat sa papel. Di ba? So nagkasundo yung dalawang bansa na iset aside muna yung dispute. Sa halip, mga kababayan, ituloy. Ano ba? Iset aside yung dispute? Can you imagine that, mga kababayan ko? Shoota! Panalo tayo sa arbitral law. Ang kailangan lang natin i-insist yung karapatan natin na kinatakutan ni Duterte. Oh. Set aside muna natin yan. Yung dispute, mga kababayan ko. Ngayon lang ako naniniwalang bobo sa economics ang mga Duterte administration. Biruin nyo, mahina yung defense natin. Hindi nila natunugan na mahina ang ekonomiya ng China. Buti pa yung defense military ngayon, defense secretary ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Matalino, mga kababayan. Tuloy. Ang matiwasay na pamumuhay ng bawat bansa. Ituloy ang pangangalakan, both mga investment, chuchu, ituloy. Investment? Is investment chuchu. Kaya pala may 13 trillion tayong utang sa China. Kaya pala Kaya pala mga kababayan ko, kaya pala yung Mindanao, yung investment ng China na hindi natuloy na train station, hindi rin natuloy, investment din ng China. Oh, investment chuchu mga kababayan ko. Galing Ang galing itong mga to, nabubukelya sila ngayon. Tuloy. Ang relasyon. Relasyon ng bawat bansa na hindi tayo mag-away-away. Hindi naman tayo nang kikipag-away din. Oh, correction. Mga kababayan ko correction. Hindi tayo nakikipag-away. Ginagawa lang natin yung ating dapat gawin na resupply mission sa ating teritoryo. Sa ating base militar na nakatirik doon sa Scarborough Shoal na tinatawag nating BRP Sierra Madre, mga kababayan ko. Nakikipag-away ba tayo? Sinong nanghaharang sa atin? Sino nang babasa sa atin? Sinong nagwa-water cannon sa atin? Mga kababayan ko, sarili ba natin? Pilipinas ba nagwa-water cannon sa sarili niya? Hindi, mga kababayan ko, China! Ngayon, ang tanong ko dito, sino ngayon na nagpo-provoke? Mga kababayan ko, Pilipinas ba ang nagpo-provoke? Mali, mga kababayan ko, China. Kasi nga naman, sa gentleman's agreement, isang barko lang daw ang magre-resupply, mga kababayan ko. Mga kapatid, ganyan tayo kinawawa ng China na inuuhan ni Duterte. Who is the real victim right now? Ang taong bayan, ang Pilipino, mga kapatid. O, di ba mga kababayan ko, di nyo napapansin? Ganyan talaga. Syokran pa more, mga kababayan. O, tuloy. Kumbaga, mayroong hindi pinagkakasunduan, pero yung dalawang parang siguro ang naging, i-translate ko sa aking sariling lingwa parang siguro, sinabi ng dalawang ni Pangulo Duterte, pare, huwag na muna tayo mag-away, ituloy muna natin itong, nasunduan na ito, na huwag tayong magbang-bang-bang sa panahon na yun. Sabi ko nga diyan ko nakikita na mahina ang intel ni Duterte talaga noon pa. Totoo. Isa-aside muna natin itong mga dispute na ito. Diba? Kasi hindi maganda ang giyera kahit saan, diba? Kahit saan namang, what you call it? Kahit saan namang bansa, hindi talaga magandang nagigiyera tayo. Sino ba may gusto ng giyera? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Tayo ba? Gusto natin ng giyera? Of course, hindi. China ba? Gusto ba ng giyera? Of course, hindi. Amerika ba gusto ng giyera? Of course, hindi. Ang Japan ba gusto makipaggera? Of course, hindi. Walang bansang gusto makipaggera. Tandaan nyo, pag nagkaroon ng giyera, both countries, mga kababayan ko, maraming inosenteng madadamay. Hindi na po ito katulad ng World War I and II, mga kababayan ko. Mas matatalino na po ang mga presidenteng nakaupo dito except Duterte administration.
Syokran. Tuloy. May kasunduan kasi, mga kababayan, nagkaroon sila ng trust sa isa't isa. Diba? Trust sila, okay, sige, magkasundo tayo na huwag muna tayo mag-away-away. Kaya nga umalis yung base militar ng Amerika sa Pilipinas eh. Nagkaroon ng trust tuloy sa Duterte administration. Yung pala yun. At kapag may nangyari, nagkamali itong mga Chinese, yung mga nandoon sa Ayun Shoal, dyan sa West Philippines sila sinasabi nila, ayusin natin, hindi solusyon ang gera. Diba? So yun yung ibig sabihin ng gentleman's agreement na pinag-uusapan ng dalawang partido o dalawa, tatlo, apat na partido, I mean, bawat panig, di ba? Na hindi tayo mag-away-away, hindi tayo makipagbangbangan. Hindi, ang ginawa nyo sa Pilipino, literally, mga kababayan ko literally, mga kababayan ko, no? Literally, let's face the reality, mga kababayan ko. Okay, ganito. Gentleman's agreement. Okay. Habang yung China nagbubuo ng kanilang mga base militar, tayo naman mga kababayan ko, dun sa Scarborough Shoal, sinisilip lang ng China. Oh, ito na yung bulok na barko ng Pilipinas, wala nang laban to sa atin. Binabinocular lang tayo, walang laban to sa atin. Itong mga to, hindi makakapalag to. May gentleman's agreement kaming hawak. Habang nagmumukhang kawawa yung mga sundalo natin doon at nagtitiis, mga kababayan ko, na dahil sa ginawa ni Duterte gentleman's agreement, ang China naman nagpapalakas ng base nila. Para pag dumating yung araw, mga kababayan ko, na magkaroon man ng digmaan, kung sakasakali lang, mga kababayan ko, madali nila mabubugbog yung kampo ng Pilipinas na pag inatake nila yung BRP Sierra Madre. Iwan yung punto ko doon, mga kababayan ko. Nagsusugarcoat masyado to si Bukeke. Mga kababayan ko, di ba? Oh, Mr. Lorilyn Noblesa. Mr. Ko, I am Lori from Connecticut, USA. Only one word can to say about Maharlika. Stupid. Magaling. Ma'am Lorilyn Noblesa, ako rin po, mga kababayan ko. Yun din ang thinking ko sa kanya. Syokran. Tuloy. Dahil nga maaapektuhan ang both bansa. Anong both bansa? Bakit may both bansa? Lang yung katulong to, both bansa. Both daw yung bansa. Charot, charot. So hindi dahil ibinenta tayo ni Duterte, pinagkalulo tayo sa China. Hindi naman talaga tayo binenta ni Duterte, to be honest, mga kababayan ko. Pinagkalulo niya lang tayo. Okay, sige, para malinaw, pinagkalulo niya yung ating soberenya doon sa Suvi Reef at sa Scarborough Shoal. Sinagkalulo ni Duterte yung mga sundalong nagbabantay doon at yung ating barko. Yun lang ang pinagkalulo ni Duterte. Sige na, para mas malinaw. Pag pinagkalulo mo yung ating barko, parang pinagkalulo mo yung soberenya ng Pilipinas, ang ibig sabihin noon, di ba? Tanungin nyo dun sa mga nagsasabi na mayroong demokrasya kung mali ang sinasabi ko. Mga kababayan ko. Diba? Paki-like po yung live stream natin, mga kapatid. Diba? Kaya yung sinasabi dun sa balita na yung status quo agreement na sinabi niya, pangalan nito ni Spokes Rocky, mga palangga, temporarily. You know? Kinausap ni Duterte, pwede ba? Ito, word ko to ha. Ito yung pagkakaintindi ko to. Sinabi, Spokes Rocky, pwede ba? President Xi, eto muna, huwag na muna tayong magyabang, may word, diba? Magyabang. So let's just maintain peace right now with what's going on sa situation na yan. Kasi both parties, ayaw pumayag ng China, nasa kanila yung particular na, nasa atin, diba? Tapos ayaw din natin pumayag. Kasi nag-claim tayo, both parties, both countries, nag-claim. So dahil mainit, nagbabagaan na dalawang parties, anong gusto mo? Gusto ni Putin ngayon, girahin na lang natin. So kaya walang ginagawa, walang sinabi si PBBM na gigirahin niya ang China. Ang ginagawa ni, once again, uulitin ko, ang ginagawa ni PBBM, tumatayo sa ating soberenya. Hindi panggegera yung ginagawa ni Marcos Jr. Tumatayo lang siya because he is the President of the Republic of the Philippines.
Karapatan niya yon na gawin yon, na ipagtanggol ang ating soberenya sa sino mang gustong manakop. Di ba mga kababayan? Wala pa naman sa sinasabi ito, pinalalala nung mga to eh. Napaka. Alam mo, Black Saturday ngayon, isasama kita sa Easter egg hunt, papahanap ko bag mo. Karoon ng gentleman's agreement na nakapagsundo ang ating Pangulo na iset aside muna itong dispute, itong pinag-uusapan nating area na ito, di ba? So kaya nagkaroon na itong sinasabi ni Spokes Roque na status quo to resolve temporarily the problem. Kaya nga, anong ginawa ni Duterte? Number 1, wala sa Constitution. Wala naman sa batas ng Pilipinas. Number 2, mga kababayan ko, verbal agreement. If you are a government employee, magkaroon kayo ng kasunduan, may papers dapat kayo pangahawakan. Number 3, Number 4, what's the cause and effect, mga kababayan ko, after the administration of PRRD, mga kababayan ko. Remember, hindi habang buhay si PRRD uupong bilang presidente. Mga kababayan ko, nung natapos ang na termino ni PRRD, anong nangyari sa mga fishermen natin? Binomba, hinaharang, ginigipit, at sinisiil ang ating karapatan. Yan yung 4 na nangyari sa bansa natin. At higit sa lahat, mga kababayan ko, dagdagan ko na ng panlima, mga kababayan ko, mga kapatid, no? Dagdagan ko na, yung panglima, pinabagal ng China ang improvement ng security ng ating bansa. Bakit ko nasabi? Pinalayas kasi ni Duterte yung mga Amerikano dito sa Pilipinas, mga kababayan ko eh. Tuloy. Nato bang, para ilang palibasa na geng ka. Magdanak ng mga pula-pula dyan sa Pilipinas. Kumbaga, just right now, sila pwede, di ba gano'n sa mga tayo, pag nag-aaway tayo mga mag-asawa, pero huwag tayo mag-aaway muna. Yan Kasi para yung isa may point. Para tayo may point. Anong gusto nyo? Magbabambangan tayo? Painggan nyo to Like I said, mga kababayan ko, sinabi ko kanina, kapag naupo kang presidente ng Pilipinas, mga kababayan ko, taong bayan nang nauuna. Tingnan nyo to Di ba gano'n? Kahit sa magkapatid, kahit sa pamilya, may mga kayong mga disgusto, mayroon kayong mga awas. Ito. Alam mo, sabi ni Chururut, ni Pebbles, no? Once na umupo kang presidente, ang priority mo, tanongin nyo priority mo ito Nanumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Tama. Ang bansa at ang mga Pilipino na. Nakikitama na si Maharlika ngayon Pakinggan nyo tama. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Correct Correct. Huli na ang pamilya. Correct ka dyan. As public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Tama. Ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Bravo, Pebbles. Ikaw ang sumunog kay bestie, kay sa best friend mo. Diba? Palakpakan natin si Pebbles Kunanan. Ang galing-galing mo, day! Galing-galing mo, bes. Ang lupit mo, biruin mo, nauto mo si Maharlika, sa huli sinunog mo rin. Oo, tama. Correct, diba? As per Maharlika, correct din sinasabi. Ano ba ginagawa ni PBBM ngayon? No? Ano inuuna ni PBBM? Pamilya niya ba? Sa sitwasyon na to? Hindi, taong bayan. Because ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos, tapusin yung problema sa West Philippine Sea, uunahin niya yung kapakanan ng taong bayan. Long-term solution. Si Duterte, mga kababayan ko, inuna yung investment, utang, mga kababayan ko, para lumobo yung pera ng utang ng taong bayan. Ang galing, di ba, mga kababayan? Praise the Father! Syukran! Bawi na lang kayo ulit sa akin next time.